sports na dito ko na po ginatandaan, inaintindihan ko na hindi lang para sa mga elite athletes. So, yung mga nasa national team, naglalaro sa PBA, naglalaro sa UAP, sa mga ibang collegiate leagues. Pero para doon sa mga ordinaryo, yung mga kasama natin dito, yung mga kasama namin lumaki sa kalye. Para sa inyong sports. At ngayon pong araw, magpapaalam ng Sports Pilipinas. Pero, hindi ko ibig sabihin katapusan ng lahat. Sapagkat mabubuhay kami sigurado in another form, maybe in another platform. Ako po si Chino Trinidad. Ito ang aming pasasalamat mula sa Sports Pilipinas. When we got Marlu, a really good, probably one of the best big men the Philippines has ever seen. And then we got Bob the Flash, probably one of the quickest guards Ginebra's ever seen. It really created a whole new dimension to the team. Yung pagiging fan ko ng Ginebra since bata pa kasi nahawa na lang siguro sa father ko. Never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila tapos babalik sila hanggang sa yung mini moment yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Mahaba kayo hanggang katapusan. Mahaba. Import, pero patay dito. Yan yung panahon ng aerial play. Harinig nyo ba? Hilawan dito. Ang tataas na daw. Ito na lang! Nakanak-connection! Kumbaga sa palabas sa sinihan, mala FPJ ang mga ito. Yung tipong magpapapugbog muna sa simula, pero sa huli, nagagawa pa rin patumbahin ang kalaban. Tumabo na nga sa takilya ang ganitong eksena. Huling-huli nga talaga ang kiliti ng mga Pinoy na mga malasinderelang istorya. Instruction sa loob ng hardcore. Ang Barangay Ginebra na nga yata ang isa sa pinaka-tanyag na kupunan sa PBA. Balikan natin ang paglalakbay ng barangay at ilan sa kanilang mga labang tumatak sa nakalipas na panahon. Unang nakilala ang kupunan bilang Gilbis G sa pagpasok nito sa liga noong taong 1979. Minsan din itong tinawag na St. George Whiskey noong taong 1981. Masasabing maganda ang hulog ng bola sa 5 taong panimula ng Ginebra, pero hindi ito naging sapat para tapatan ang dalawang kupunang tunay na dominante noong mga panahon na iyon. During that era, I don't think there were any teams more popular than Toyota and Crispa. So syempre, Ginebra was a struggling team. Pero naiba ang ihip ng hangin na magdispa ng Toyota Super Corollas noong 1984. Nalipat sa bagong kupunan ng Beerhausen ang mga manlalaro nito, habang ilan na may piniling mapasama si Jeans. Isa na riyan, si Coach Sonny Jaworski. Nung parang nawala ang Toyota, eventually nawala rin ang Crispa, there had to be some team na papasok to take over the popularity of a team that would be successful for the league. Noong 1985 nang ganap ng tawaging Ginebra San Miguel ang kupunan. Bagamat bigo makapasok sa finals ng 3 conference, sa taong ito, una raw ipinakita ng Ginebra kung bakit sila binansagang never say die. Sonny really felt that. May iniindaman, bumalik sa laban sina Big J at sa huling nakuha pang maipanalo ang kupunan. Yan ang sinasabi yung attitude na matapang, nauuna yung paglalaro bago ang sarili. You can be injured but not physically disabled na hindi ka na makakabalik sa loob ng court. Sa unang pagkakataon, taong 1986, sa wakas ay nakuha na ng crowd favorite ang kanilang matamis at kauna-unang kampyonato kontra sa nooy Manila Beer. They had 2 very good imports. Eventually, the guy known as Black Superman played for them. That was Billy Ray Bates, and the other guy was Michael Hackett. That was a very tough team and very difficult to beat. By split, Guts and Jaworski block.
Nasundan ang kampyonato ng koponan noong taong 1988 sa kanilang bagong pangalang Añejo Ram 65. Dito, nakaharap nila ang batang-batang koponan na Pure Foods Hot Dogs. Pure Foods was a rookie team. However, they came in with a lot of good players from the amateur to feel the emotions of the game as well as the crowd. Mahirap labanan yun. And I think that was what Pure Foods at the time could not overcome. And that was what he never took advantage of. But it was a very good series also. Hindi halos paawat ang Ginebra noong mga panahon na iyon na nagawang muling makapasok sa finals kontra sa Shell Rimula X na pinamumunahan naman ni Benji Parans. Yun nga lang, bigo ang kupunan at pinagmulta pa ng 500,000 pesos matapos mag-walk out sa isa sa mga laban ng serye. Ika lang, revenge is sweet dahil sa muling paghaharap ng dalawang kupunan sa 1991 PBA First Conference, nakabalik ang dihadong kupunan at nakuha pang masupit ang championship. Division 5 yun. Sa time, Division 5 pa lang. 0-2 na. Kung matatalo ang Ginebra, tapos na. Champion ng Shield. Eh, nung third game, isa ako sa mga referee nun. Nanalo ngayon ang Ginebra. Magpahanggang ngayon, itinuturing itong greatest comeback in PBA history. They were up 3-1. Talking about Shell. But Ginebra came back and won game number 5. Taong 1992 hanggang 1995, nang tumamlay ang laro ng Ginebra. Boy, what a mad scramble. Well, because most of their players began to get older, they started to fade away. You know, a team, it's not easy to keep a team intact. Pero hindi naglaoy, muli silang nakabalik sa pagpasok ng mga bago at malalakas na players tulad nila Marlo Aquino, Val David, Noli Locsin at Vince Sison. Matapos ang 6 na taon, 1997 nang muling naging maingay ang Gordon's Gin na makamit nila ang kampyonato kontra sa Grand Slam team na Alaska. When we got Marlo, a really good, young, energetic, big man, and probably one of the best big men the Philippines has ever seen. And then we got Val the Flash, probably one of the quickest guards Ginebra's ever seen. It really created a whole new dimension to the team. When it came to 97, putting all those pieces together, it was still a big challenge, of course, because, nandun na eh. 1998, nag-iwan ni Jawo ang kupunan upang pasukin naman ang mundo ng politika. Malaking impact ang pagkawala ng haligi ng Barangay Ginebra Kings sa resulta ng kanilang mga sumunod na conference. Matapos ang 7 taon, muling nabuhay ang Gin Kings sa paumunan ng tandem at tinaguling the Fast and the Furious ng kupunan na sina Mark Aguiwa at JJ Helderbrand. So we came in on the second group and we kind of sparked it up and the fans really liked that and I played really fast back in the day when I was young, but I was younger than more. But and he was like furious when he got in the game. He was just playing really like he was really aggressive and the fans really liked that. Nagawa ni Aguiwa at Helderbrand na tanghin ang Gin Kings sa kanilang kauna-unang back-to-back title wins taong 2004 at 2005. Una kontra sa Noy, Red Bull Barako. Me, that was probably one of our toughest championships because Red Bull back then had a bunch of guys that were very physical. They had Enrico, Junti, Nick Panisi, Lodi Tagadi, all those guys. I mean, they were a very, very tough team, and we always had a hard time against them. It's one of my most memorable. It's my first championship, and winning the first championship, parang it gives you that confidence, that boost. Sunod naman sa defending champions na Talk and Text Tropang Texters noong 2004-2005 PBA Philippine Cup. Memorable din ang 2006-2007 PBA Philippine Cup Championship ng Kings matapos maunahan ng 2 talo ng Noy Katunggaling San Miguel Beer. Dito tumatak ang 2 crucial free throws na binitawan ni JJ Helderbrand sa Game 7 dahilan para hirangin sa Finals MVP. For me personally, I had a lot of pressure to make that shot, but when I made that first one, and then Mark came up to me, and he kind of like gave me a kiss on the forehead. And he said, "Man, I love you, man." That gave me like the confidence to hit that second one. Because I didn't really want to let my team down, and I knew this was a chance to finally beat that San Miguel group because they were probably the strongest team in the PBA at the time. And that's 2.
JJ Hildebrand. For him to do that, like, parang he wanted to win so bad that he's so confident he's gonna make those 2 free throws, and you know, he shot it, and we won the championship. 2008 nang huling maghari ang Gene Kings kontra sa Air 21 Express. Ito ang kanilang ika-8 at huling kampyonato magpahanggang sa kasalukuyan. James one-hander, both along. Ngayon, liban kinang N.A. Tenorio, Mac Baracael at J.R. Reyes, sina Japet Aguilar at Greg Slaughter naman ang inaasahan na kupunan para tapusin ang 6 na taong championship drought ng Ginebra. Okay lang actually yung pressure. Gusto ko yung responsibilidad na binibigay nila sa akin. So alam ko naman yung God-given talents ko, so gusto kong i-maximize yun. We're never say die. I mean, give it 110%. Hindi na nakapagtataka kung bakit gano'n na lang karami ang nagmamahal sa Ginebra. Pagkabat alamat na ang pagiging lihado nila, pinatunayan naman ng barangay na hanggang may oras pa, hindi pa tapos ang laban. Yan ang Never Say Die. Yung pagiging fan ko ng Ginebra since bata pa kasi nahawa na lang siguro sa father ko. Never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila tapos babalik sila hanggang sa yung winning moment, yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Excited si Percy at ang kanyang may bahay na si Banji na manood ng Game 4 ng Manila Clasico Semi sa Araneta. Hello! Die-hard fan ng Barangay Ginebra si Percy o mas kilala sa tawag na Cap Percy dahil sa pagiging leader niya ng isang grupo ng mga die-hard Ginebra fans. Yung pagiging fan ko ng Ginebra since bata pa kasi nahawa na lang siguro sa father ko. Never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila tapos babalik sila hanggang sa yung winning moment, yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Ang pagsuporta ni Cap Percy para sa kanyang paboritong team, makikita sa koleksyon niya ng mga Ginebra jerseys. Ito yung pinaka-special na collection ko ng jersey kasi napakasaya nung time na natanggap ko to kasi talagang diba, as a fan, tapos yung idol mo tinawag ka sa pangalan, Percy, may jersey pa ako sa baba. So nasa baba na siya, umakyat pa siya para lang tawagin ako. Gumawa rin si Cap Percy ng isang group page sa isang social networking site para sa mga kabarangay niya at umabot na ito sa 20,000 miyembro sa kasalukuyan. At pati ang napiling negosyo ni Cap Percy, may kinalaman pa rin sa kanyang paboritong PBA team, ang paggawa ng mga customized Ginebra shirts. Actually, tatlong design lang kami. Yung lahing Ginebra, yung ganito, tsaka Ginebra basketball, tsaka yung mga image ng mga paborito nating Ginebra players. Suot ang proudly made nilang Ginebra shirts. Maya-maya lamang ay nagtungo na ang mag-asawa sa Araneta. Never say die, Ginebra, forever. Galing pa kami sa Mindanao. Ito, nanood lang talaga kami ng Barangay Ginebra. Mananalo kami. Sobra, mananalo kami. Hanggang dulo na to. Kung may girlfriend ako, may pipiliin ako. Mas pipiliin ako yung Ginebra kasi sa girlfriend ko eh. Sa loob ng Big Dome, ang mga fans ng Ginebra kabilang na ang grupo ni Cap Percy, kanya-kanyang bit-bit at wagay-way ng mga banners. At ang magsimula ng laro, hindi magkamayaw sa pagsigaw sa tuwing lumalabang ang kanilang koponan sa Ordos. Pero sama-sama rin kinabahan na makahabol ang Mixers sa natitirang 5 minuto ng fourth quarter. JDB! Baba sa isa, bante ng Ginebra, wala na silang timeout. Huling naagaw ng Gene Kings ang Manibela sa mga huling minuto ng laro at nakuha pa nga ang panalo sa Game 4 ng kanilang best of 7 semifinal series. Yap puts up a three, in and out, and Barangay Ginebra holds off San Mig. Kaya naman, nag-uumapaw ang kasiyahan ni Cap Percy at ng buong Barangay Ginebra. Ayun, intense pero alam ko, sinabi ko na kanina, di ba, babawi ang Ginebra. Kaya talagang, talagang buong tiwala namin na makakabalik pa Ginebra. Talaga naman nagsisibing inspirasyon sa mga iniidolong manlalaro ang suportang ibinibigay sa kanila ng mga diehard fans ng Ginebra tulad ni Cap Percy. Hey, yo, Percy, man, from the bottom of my heart, I just want to say thank you so much for the support you've given me, myself, and the Ginebra team. Thank you for being so genuine and for always supporting us through thick and thin. Like I said, you're the true definition of a diehard Ginebra fan, man. Love you, man. Thank you. At para kay Cap Percy at sa libo-libong tagahanga ng Barangay Ginebra,
Hindi lang daw natatapos ang never say die attitude sa loob ng court. Taglay din nila ang ugali ito maging sa pakikibaka sa tunay na buhay.